Tulungan si Santa. Noong unang maligayang panahon, tuwing panahon ng Pasko, ang isang kalye roon sa bayan ay napupuno ng maraming tao at masasayang tawanan dahil pinapainit at pinapagaan ng okasyong ito ang puso ng bawat isa. Bawat isa, maliban kay Ethan. Napakawalang kwenta. Si Ethan ay isang binata na nakatira mag-isa sa kanyang apartment. Dahil dito, lumaki siyang masungit at napakalungkot sa kabila ng kanyang mabuting puso. Ano nga bang masaya tungkol sa Pasko na yan, ha? Bakit, sir? Isa po itong masayang okasyon. Magaganda ang mga pailaw. Aksaya lamang sa kuryente yan. Masasarap po ang mga panghimagas. Magandang regalo ang sira sa ngipin. Paano naman po si Santa? Gawa-gawang kwento lamang yun para sa mga bata. At iyang Santa na yan ay hindi naman talaga totoo. Oh, may Lucky's Craft po sa package na ito. Bakit hindi niyo po ito subukan? Hindi talaga interesado rito si Ethan. Pero sobrang mapilit ng kahera, kaya pinagbigyan na lang niya ito. Tapos, Oh! Nanalo po kayo ng cruise tour papunta sa isla ng Noel. Hindi pa nakarinig si Ethan ng kahit ano tungkol sa islang yon dati, pero umalis pa rin siya na nagtataka. sa bagay, mas mainam na mag-enjoy na lang ako sa cruise at lumayo muna sa walang tigil na selebrasyong ito. Kaya, noong gabi rin yun sa cruise, naglakad papasok si Ethan at ngumingising naglibot dito. Malayong-malayo sa kalokohang selebrasyon ng Pasko. Isang mainit na pool. Lahat pwedeng kainin at inumin sa buffet. Isang silid na may trampoline. Ang mga ito. Sir? Para po yan sa mga bata. Oh, alam ko yun. Ngunit habang naglalakad siya, napansin niyang puno ng dekorasyon ang buong barko. Pati ba naman ang barkong to, Paskong Pasko? Tama ka. Hindi ako makapaghintay para sa party. Party? Ang Christmas party ng cruise, syempre. Alam ng lahat ang tungkol dito. Ako nga pala si Binibining Ana. At ako naman si Yoli. Ako naman si Ethan. Maya-maya pa, sina Rudy, Tandang Tom at Snow ay nakisali na rin sa usapan. Huwag niyong kalimutan ang totoong rason ng pagpunta natin dito. Kailangan ng tulong ni Santa. Si Santa? Kilala mo naman kung sino si Santa, tama? Baka naman, nakalimutan niya lang siya. Oo, bigla namang lumamig dito. Oh, ginagawa ko yan minsan. Nasurpresa si Ethan sa grupo ng mga taong ito. Ngunit nang magsimula na silang mag-usap-usap tungkol sa Christmas party, tahimik na siyang umalis palayo. Sa wakas, katahimikan. Susulitin ko na lang ang cruise na ito at hindi na lang papansinin ng mga nakakainis na bagay. Dumating na ang gabi at nagsimula na ang party. Woohoo! Hindi ba ang saya nito, Ethan? Hindi magtatagal at makikita na natin si Santa, bata. Sabik na akong makita si Santa. Hindi ito napalamig. Oh, Salamat. Hey, nasaan si Ethan? Napakaingay naman. At si Santa, hindi naman siguro nila tinutukoy ang katahang-isip lang na mamang yun na nakasuot ng pula at may balbas. Naku, ano ba ito? Nanlaki ang mga mata ni Ethan nang may isang napakalaking mahiwagang portal ang nagbukas sa harapan niya at dahan-dahang hinigop ang buong barko papasok dito. Nasaan tayo? Sa kanyang mga mata ay nakita niya ang isang napakalaking isla na puno ng mga pinakamagagandang dekorasyong tulad ng mga kampanilya at mga pailaw. At ayan na nga. Ang isla ng Noel! Nagsibabaan ang mga pasahero at talagang sobrang naguguluhan si Ethan sa lugar na ito. Ang islang ito, mukhang kakaiba. Hindi ba, Rudy? Naku po, yung ilong mo, kumikinang! At nalalapit na rin ang oras.
Bigla na lamang, nagbago ang anyo ni Rudy at naging isa siyang magarang usang reno na may kumikinang na ilong. Ikaw? Bakit? Ako si Rudolph, ang reindeer. At isa-isa ring naging mahiwagang karakter ng Pasko ang ibang mga tao. Si Binibining Ana ay naging La Befana. Si Yoli ay naging ang kahanga-hangang pusang Yule. Si Snow naman ay naging ang Snow Maiden. At si Tandang Tom ay naging si Tomte. Nananaginip lang siguro ako. Kumusta kayo? Hindi ko kayo nakita sa party. Jack! Ikaw si Jack Frost! Paano? Sinabi na namin sa'yo, Ethan. Pumunta kami para tulungan si Santa. Ngunit bago pa makasagot si Ethan, malakas na kulingling at tawa ang tumawag sa atensyon ng lahat. Ho, 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 ho! Santa! At sa harap ng bawat isang naroon, ay nakita na nilang dumating si Santa Claus. Hindi naman makapaniwala ang itsura ni Ethan. Kumusta kayong lahat? Maraming salamat sa pagpunta niyo rito sa isla ng Noel. Naniniwala ka na ba sa amin? Halina kayo sa aking mansyon. Ito, hindi ito totoong nangyayari. Ethan? Ikaw, hindi ka totoo. Nasa krus pa rin ako at nananaginip lang. Oh! Hindi ka nananaginip. Napakaswerte mong tao na nakapunta ka rito. Swerte! Ang gusto ko lang gawin ay ang mag-relax sa krus. Oh, ho, 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 ho. Halika, samahan mo kami ron sa loob. Ngunit nagdabog si Ethan at ayaw pa rin niyang maniwala na lahat ng nakikita niya ngayon ay totoo. Ganito, iuwi rin kita sa bahay mo sa araw ng Pasko. Ngayon, nasasayo na kung sasama ka sa amin sa loob o maiiwan ka rito. At hindi gusto ni Ethan ang ideya na mag-isa siyang magpapalipas ng gabi sa isang kakaibang lugar, kaya sumama na lang siya sa kanila. Pumasok sila sa loob ng napakalaking mansyon. May mga maliliit na duwende kahit saan, bitbit ang makukulay na mga kahon, nag-aayos ng mga laruan at tumitingin ng mga listahan ng regalo. Ethan, sa wakas, nandito ka na. Halika, tulungan mo kami sa mga laruan. O sa pagdidisenyo ng mga pambalot. Mas maganda yung gawa ko. Hindi pa rin masaya si Ethan na napapaligiran siya ng puro tungkol sa Kapaskuhan. Hindi, salamat na lang. Hindi ko talaga gusto ang Pasko. Walang halaga ang pagbibigayan ng regalo o ng kahit ano man dito. Ho, 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 ho. Yan ba talaga ang iniisip mo, ha? Kung ganon, hindi ka na namin pipiliting gumawa ng mga bagay na ito kung hindi ka naniniwala rito. Kaya naman mabilis na umalis si Ethan. Alam niyang mananatili siya roon hanggang magpasko at kailangan niya itong tiisin. Mr. Claus? Hindi po ba siya ang batang si Ethan? Oo, pero malaki na siya ngayon. Naglibot-libot si Ethan habang pinagmamasdan ng mga duwende kasama ang iba pang mga karakter ng Pasko. Hop! Napakaganda nito. Lala, nalalapit na ang Pasko. Meow! Oh, dear! Sa tingin ko nabali ang ilong ko. Habang naglalakad-lakad, nagpunta siya sa pwesto ni Tomten na nagtatali ng laso sa mga kahon. Oh, ang sakit na ng likod ko. Sana may ibang tumulong sa akin pero lahat sila pala. Mabuting tao naman si Ethan. At nang makita niyang nahihirapan si Tomten, hindi niya magawang umupo lang at manood. Sige, ituloy na nga natin. Ha? Ang mga kahon! Nabalutan na lahat! Sa ganong paraan, nagbigay ng maliliit na tulong si Ethan sa mga gawain. Pero dahil sa katigasan ng ulo niya, hindi niya gustong malaman ng ibang tungkol sa kanyang mga ginawa. Pero nang palihim niyang makita silang nakangiti, pati siya ay napangiti na rin. Sa bisperas ng Pasko, naglakad-lakad si Ethan sa mga daanan ng mansyon. Oo! Si Santa yun. Yun ang sinabi niyang pangalan niya. Sumilip si Ethan at sa kanyang pagkamangha, nakita niya ang isang malaki at kumikinang na globo na may mga mukha ng mga bata sa loob nito. Mr. Claus, ang mga batang ito ay hindi pa nagpapadala ng mga sulat pero naririnig pa rin natin ang mga hiling nila.
Pakiusap, Santa. Sana po mayroong sapat na makain ng pamilya ko sa susunod na taon. Dear Santa, sana po makatanggap kami ni Inay ng mainit na kama ngayong Pasko. Napakarami naman nito. Hindi ko magagawang ihanda ang lahat ng mga regalo. Siya nga talaga si Santa. Mga batang mahihirap ang mga yun. Hindi nakakapagtakang humingi siya ng tulong. Sana nga maibalot ang lahat ng regalo. Pero habang nalalapit na ang oras ng pag-alis ni Santa, marami pang regalo ang hindi pa rin naibabalot. Oh dear! Napakarami pa nito. Naku, hindi ko kayang magbigay ng regalo sa ilang mga bata habang walang matatanggap ang iba. Kaya naman napagdesisyonan kong hindi na magbigay ng regalo sa lahat. Hindi natin Pwedeng gawin yun. Hindi pa tayo nagkakaroon ng Pasko na walang ibinigay na mga regalo dati. Ako na ang gagawa. Siguro? Ikaw? Paano? Kung ganun, sasama ako sa'yo. At habang naghahatid ka ng ilang mga regalo, babalutin ko naman ng iba. Mukhang magandang ideya nga ang sinabi mo. Sige, gawin natin yan. Habang naghahanda si Santa sa pag-alis, nakaramdam ng lungkot si Ethan na iiwan na rin niya ang masayang samahan na nagsisimula na niyang makasanayan. Masayang-masaya kami na matutulungan mo kami ngayon. At lahat sa lahat pa ng mga araw. Ano? Ethan! Masaya akong makilala kayong lahat. Paalam na. Di nagtagal ay lumipad na sina Santa at Ethan. Nagbahay-bahay sila, hatid ang maraming magagandang mga regalo sa buong mundo. Ano ang laman yan? Isang sako ng bigas na may espesyal na basbas. Magkakaroon ng magandang ani ang buong pamilya sa susunod na taon. Pinanood ni Ethan si Santa na magtrabaho. Nag-iiwan ito ng maliit at hindi inaasahang mga regalo bago umalis ng mga bahay. Para sa inyo yan. Ngayon makakaramdam na kayo ng init at magiging masaya. Di nagtagal, natapos ng balutin at ihatid ni na Ethan at Santa ang lahat ng mga regalo. Salamat, Ethan. At ngayon, tulad ng pangako ko, oras na para ihatid ka sa iyong tahanan. Tahanan. Tahimik lang si Ethan habang papalapit sila sa kanyang bahay. Oh, sige na! Maligayang Pasko, Ethan! Oh, ho, 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 ho! Ngayon, nakabalik na ako. Maligayang Pasko, Ethan! Maligayang Pasko, Ethan! Oh! Laking gulat at pagkamangha ni Ethan nang makita ang kanyang silid na puno ng ilaw at dekorasyon sa gitna ng mga ngiti ng mga karakter ng Pasko. Gusto naming surprisahin ka. Nagawa ba namin? May problema ba sa dila mo? Uff! Dinala siya ng mga ito sa lamesa kung saan naroon ang napakaraming handa sa Pasko. Talagang totoo nga na napakaligaya ng Pasko! Kaya naman, ipinagdiwang ni Ethan at ng kanyang mga bagong kaibigan ang isang masayang Pasko na magkakasama. Mama, tingnan mo! Para sa inyo! Napakabuti mo naman, Ethan. Alam mo, nakalimutan mo lang ang saya at pagmamahal na nararamdaman ng isa tuwing Pasko. Tinulungan lang kita na maalala ito. At sa inyong mga nanonood, tandaang ipagdiwang ang Pasko ngayon at sa iba pang mga taon. Hindi lang sa pagbubukas ng mga magagandang regalong natanggap nyo, pero buksan nyo rin ang inyong mga puso sa pagmamahal at saya. At ipakalat ito sa ibang tao. Tunay ngang yun ang pinakadakilang regalo na maaaring ibigay. Maligayang Pasko sa bawat isa sa inyo! Ho 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 ho!